Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya tara simba tayo. Nauna na sa akin si Love Lines Junior. Ayun na siya naka maikling dress. Knee length na dress. Maganda ang panahon, araw, kaya ako ay naka-shade dahil ayokong nasisilaw. Makaka-wrinkles. Maganda ang langit, may lumilipad, may eroplano. Ang liit. Ayun na si Love Lines Junior. Ang ganda ng gumamela. Oops. Maaga pa kami Tapos na yata mag-grocery. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Tapos tulungan po ako tayo sa ating center mamaya. Nagbayad ka na? Magkano yan, Bente? Opo, thank you po. Tira, ayan. Tara. Ano, bebe? Hindi ko nakita yung OTD mo dito sa camera ko. OTD. OTD. Kung may mata pa
kakanta yun. Alright, words for the day. Words for the day, pananampalataya at pagpapakumbaba. Faith and humility. Yun. Kasi yung sa gospel ngayon, yung tungkol sa buto ng mustasa at tungkol sa alipin. Yun. Ito lang. Na ano, okay. So, yun nga. Ang sana na, maganda nga yung panalangin. Panalangin yung nagpanalangin daw tayo pag nagdasal. Ganun. Panginoon, palakasin mo po, ano yon, ang aming pananampalataya. Yung sa buto ng mustasa, maliit lang siya, yung buto na yon, pero pag na-nourish, yung maliit na pananampalataya na yan, pero matibay, manonourish yan nanonourish yan sa bawat paggawa natin at pag-perform natin ng mga bagay na ayon sa ating pananalig sa ating Panginoon. Yan. Sabi nga doon sa isa, kung ang isang parable, tama ba? Parable. Na kung kasing laki kahit kasing liit ng buto ng mustasa, or yung mustasa na yun, pag na-nourish ay nagiging sobrang lago. Kung ganun daw yung pananampalataya, sabihin mo sa isang puno na yan, doon ko tumubo. Sa dagat, tutubo, susunod yun. Ang bundok, dalhin mo sa dagat, susunod yun. Wala yung posible pag malakas ang pananampalataya. And yung isa, yung alipin na tayo bilang mga Kristiyano, ang lahat ng bagay na ibinigay sa atin ay galing sa Diyos. So, dapat pakumbaba tayo din. Nga ba yan? Yung sabi na yung alipin hindi pinasasalamatan. Ang sinasabi ng alipin, ang ibig sabihin hindi na alipin tayo, yung kababaang loob. Hindi tayo maghihintay ng kapalit sa ating mga ginagawang kabutihan. Sapagkat ang Diyos ang magre-reward sa atin sa pagdating ng panahon. Pero bilang mapakumbabang Kristiyano, kumbaga duty natin, isipin natin na duty natin at hindi tayo mag-expect ng anumang anumang kapalit or anong tawag din kung masabi? Reward. Yon, reward. Mag-expect ng reward sa ating ginagawang kabutihan. Sapagkat yon ang pag-express ng ating kababaang loob. So, kagaya ng dati, na once na ikaw ay nagbigay, huwag mo nang sabi ni Father, yun nga, huwag ka na mag-post ng napakalaki kung magkano binigay mo or whatever. Sapagkat, reward ka na dito sa lupa, diba? So, mas maganda na yung Diyos na nakakikita ng ginawa mo lang ang nakakaalam. Pagdating ng panahon, siya ang magre-reward sa iyo. So, the more na nagtanim ka dito ng kabutihan sa lupa at naipon yun, pagdating ng araw na ikaw ay susulitin na malaki ang iyong naipon. Boom, mayaman sa langit. Okay, shoutout sa aking mga super love stars. Maraming salamat sa aking mga subscribers. Shoutout, super stickers, super senders. Maraming salamat. God bless you all. See you in the next Momo. So that's all for now. Thank you so much for watching.
Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.